Imagine this, panahon ng Kastila, may engrandeng pa-ball party para sa mga binata. May musika, ilaw, sayawan at punong-puno ng saya ang gabi. Ngunit habang nagkakasaya ng mga binata sa ibaba, may isang dalagang nakasilip lamang sa bintana. Espesyal ang gabing ito. It's the May Day Eve or the night before the first day of May. Ayon sa paniniwala, ito raw ang gabi kung kailan pwedeng malaman kung sino ang magiging future husband or wife mo if you will recite the spell in front of a mirror. Tapos makikita mo raw sa mahiwagang salamin na yon kung sino ang mapapangasawa mo. Pero are we to believe in such superstition? O baka namang delusion lang yung image na nakikita doon out of limerence sa taong gustong-gusto natin? Is that a strong foundation for marriage or will it just eventually lead to destruction? Tunghayan natin ang kwento ni na Agueda at Badoy na nagmula pa sa mahiwagang salamin ng May Day Eve. Ang May Day Eve ay isang Filipino short story na isinulat ng isang national artist for literature na si Nick Joaquin at na-publish noong 1947. Si Nick Joaquin ay nakilala sa kanyang pen name na Quijano de Manila. Basically, binalibaliktad lang yung surname niya to form that, pero it also meant as being the Don Quixote of Manila. He's a novelist, poet, playwright, biographer, and essayist. Karamihan ng works niya ay patungkol or nakaset sa Spanish colonial period ng bansa. Ilan sa mga kilalang akda niya ay ang play na A Portrait of the Artist as Filipino, The Woman Who Had Two Navels, at Cave and Shadows. Pero for today, ang focus muna natin ay ang short story na May Day Eve. Going back to the story, ikinuwento ng matandang yaya ni Agueda ang isang pamahiin sa mga dalaga. Sa gabi ng May Day Eve, kapag tumingin ka raw sa salamin at binigkas ang mga salitang "Mirror, mirror, show to me him whose woman I will be," makikita mo ang magiging asawa mo. Natakot ang ibang dalaga pero hindi si Agueda. Hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil wala siyang kinatatakutan. She walked alone to the big hall na kanina lang ay puno ng sayawan. Huminto siya sa harap ng salamin at binigkas niya ang orasyon. At doon ay nakita ang isang muka. Isang lalaking tila demonyo ang anyo sa kanyang paningin. Pero sino nga ba ang demonyo? Is it really a devil that she saw on the mirror? Time skip, may anak na si Agueda. Ikinukwento niya ang gabing yon pero tinatawag niyang demonyo ang lalaking nakita niya. At ang lalaking yon walang iba kundi si Don Badoy Mantilla. Going back again sa past, that night nagkaharap sila. Sa isang mainit na pagtatalo, hinawakan ni Badoy si Agueda. At sa galit, kinagat siya ni Agueda sa kamay. Nasugatan ang kamay ni Badoy pero nasugatan din ang kanyang pride. At sa sugat na yon, nagsimula ang isang kakaibang pag-ibig na puno ng hamon, ego at pagnanasa. From enemies to lovers, in short, nagkatuluyan sila. Ngunit ang pag-ibig na nagsimula sa apoy ay maaari ring mauwi sa abo. After many years, their relationship was marked with cold words and silent anger. Their marriage became bitter, proud, and emotionally distant. At nang tumanda si Don Badoy at pumanaw na si Agueda, huminto siyang muli sa harap ng salamin kasama ang apo. Habang kausap niya ang kanyang apo, may isa rin siyang kwento. Kwento tungkol sa isang dalagang minsan niyang nakita sa salamin. Pero sa version ni Badoy, hindi demonyo ang nakita niya kundi isang witch. A woman with cold eyes and iron heart. At ang babaeng yun, si Agueda. Perhaps while remembering that, we can infer na doon niya na-realize yung mali sa marriage nila at kung bakit siya tinawag na devil ni Agueda and how he called her a witch. It was not really about the looks kundi dahil sa mga salitang binitawan at pag-ibig na hindi nila naalagaan. Basically, ang May Day Eve ay hindi kwento tungkol sa magic. It's about how what we saw beautifully at the beginning could negatively change over time to a witch or a devil if we fail to take care of that love. Eventually, it ends with a bitter regret kasi minsan, mas malinaw ang reflection sa salamin kapag huli na ang lahat. So that's what basically happens sa May Day Eve. If you like more stories like this na narrated sa ating sariling wika at modern language para mas maunawaan ng stories, hit that like, subscribe, and share button. Comment na rin ang feedbacks nyo or kung may requested kayong story na gagawa natin ang ganito para maintindihan nating lahat basically. Basically, that's it.